Nandito na po tayo, verse 6. Na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay katulad nga po ng mga ginawa niyang in-execute niya na righteous judgment po, no? Dito sa kanyang saliham niya, nandito din po yan. Kasi tayo po, no? Yung mga new creation, yung mga born again in spirit of the Lord, hindi na, bagong ano na po tayo, no, new creation na hindi na po tayo lumalakad sa laman at sa makamundong bagay. Holy Spirit na po ang nasusunod po sa atin. Meron po tayong, pwede tayong ng righteous judgment. Magbigay ng righteous judgment po sa ating, katulad ito, yung mga kasama po natin dito sa ating grupo. Kapag ka nga po ang isa ay nagko-commit, halimbawa po ditong ginawa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 5 verse 5, nung nag-commit po ng sexual immorality yung kasama nila na mga taga-Korinto. Ang sabi po doon ng Panginoon, ang sabi po doon ni Apostol Pablo sa kanyang liham, yes po, binigyan naman po tayo ng karapatan para mag-execute ng righteous judgment para nga po hindi po mahawahan yung iba pang mga mananampalataya dun sa ginagawang yun ng taong iyon. Sabi po ni Apostol Pablo doon, basahin po natin, no? 1 Corinthians 5 verse 5, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ginawa din po yan ni Apostol Pablo sa unang Timoteo chapter 1 verse 20. Sabi niya doon kay kay Himeneo at Alejandro. Ganun din katulad ng sinabi niya dito sa 1 Corinthians sa nagko-commit ng sexual immorality. Sabi niya doon, kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan o magblasphemy sa ating Panginoon. So, ibig sabihin po, mga kapatid, dito sa dalawang reference verse na nabanggit po natin, nag-execute po ng righteous judgment dito si Apostol Pablo para rin po sa ikabubuti ng iglesia. Para ma-inform po sila na itong ganitong tao, kahit anong sabi mo, hindi na nagbabago. Dineliver niya na kay Satan para si Satan, di ba, siya yung nag-aano ng makalaman natin. Di ba? Kung kunwari, siya ay bumalik sa dati niyang buhay na homosexuality. Dati na siya na-deliver, di ba? Nandito na sa kingdom of God. Pero bumalik na naman sa dating siya. Ang gagawin na natin doon, since hindi na nga siya nakikinig, hindi na nagbabago kahit kausapin na nga po ng isa, ng dalawa, o ng buong grupo, buong iglesia, wala na po. So, ang gagawin po doon, ay, yun nga sabi po ni Apostol Pablo, i-deliver kay Satan sa ikawawasak ng laman. Hayaan mo siyang matuto. Kasi bibigyan siya ng disiplina ng Diyos. Nagagamit nga po si Satan, inaalaw nga po ng Panginoon yung ginagawa ni Satan para po yung taong yan mabigyan ng disiplina. Para dun sa kanyang makalamang ginagawa, sa huli magsisi pa siya. Para mapagod na siya ng mapagod kasi wala namang ibibigay na maganda yung laman, kundi distraction. Diba? Para nga daw sa huli ay maligtas pa ng Panginoong Hesus. Kapag siya'y nakapagrepent na, kapag siya'y natauhan na, nawa hindi pa huli para sa kanya. Yan nga po yun, mga kapatid. At dito din po sa Acts 13 verse 6. Sabi dito, no? Nang kanilang mapuntahan na ang buong pulo hanggang sa Paphos, nakatagpo sila ng isang salamangkero, isang bulaang propetang Hudyo na ang pangalan ay Bar-Jesus. Kita nyo po yung pangalan pa lang, no? Blasphemy na. Kasama siya ng prokonsul na si Sergio Paulo na isang lalaking matalino. Kanyang ipinatawag sina Bernabe at Saulo at nais na mapakinggan ang salita ng Diyos. So, eto nga po nung ngunit si Elimas, o yung tinatawag nga po daw na itong huwad na bulaang propeta na Hudyo na salamangkero din, ay ang pangalan po talaga niya Elimas. Na salamangkero sapagkat iyon ang kahulugan ng kanyang pangalan. Diba yung tinatawag nga po siyang Bar-Jesus, pero ito talaga yun daw yung kahulugan ng kanyang pangalan, Elimas. Sabi po dito, no, ay humad lang sa kanila na pinagsisikapang ilayo sa pananampalatayang prokonsul. Yung prokonsul nga po, gusto niyang malaman, mapakinggan yung salita ng Diyos, pero pinipigilan po ni Elimas. Kaya ang sinabi po ni Saulo dito, siya ay si Saulo po or si Apostol Pablo, ay puspos ng banal na espiritu. So, ang banal na espiritu po ang maghahatid sa kanya para mag-execute ng righteous judgment. Tingnan niyo po yung gagawin niya dito. Sabi po dito, no, verse 9,
na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa kanya ng mabuti. At sinabi niya, ikaw na anak ng dyablo at kaaway ng lahat ng katuwiran, punong-puno ng lahat ng pandaraya at panlilinlang. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matutuwid na daan ng Panginoon? At ngayon, laban sa iyo ang kamay ng Panginoon. Mabubulag ka at hindi mo makikita ang araw ng ilang panahon. May ulap at kadiriman na agad na nahulog sa kanya at siya'y lumibot na humahanap ng kanya nang sa kanya'y aakay sa kamay. Nang makita ng prokonsul ang nangyari, siya'y naniwala sapagkat siya'y namangha sa turo ng Panginoon. So dito po mga kapatid na pangatlong halimbawa po natin, no, sa ginawa ni Apostol Pablo, na hindi naman po yun malalaman agad-agad ni Apostol Pablo kasi una pa lang po niyang meet dito kay kay Elimas. Bigla niya na pong nalaman yun. Dahil po hatid yun po yung discernment na binigay sa kanya ng Holy Spirit. At kinonvict na po siya na sabihin na iyong righteous judgment na iyon. Na ang kamay ng Panginoon ay, di ba sabi dito? Nasaan na yun? Sabi niya, no, ang laban sa iyo ang kamay ng Panginoon, mabubulag ka. So, hindi po yun ang gagaling kay Apostol Pablo. Kasi kung tayo, syempre, magiging cautious tayo sa mga sasabihin natin. Pero dahil yun ay dala na ng Diyos, diba, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nasabi yun ni Apostol Pablo at totoong nangyari. Diba, binulag ng Diyos si Elimas dahil nga sa kanyang kasamaan at pinipigilan niya yung prokonsul na manampalataya at makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi una pa lang ang sabi nga po, diba, siya'y bulaang propeta, siya'y salamangkero, nagpa-practice ng witchcraft, which is belong to the kingdom of darkness. Yan po yan mga kapatid. So, nawa po no nabigyan kayo ng mga ideya kung ano tong righteous judgment at ito'y mag-iingat po tayo mga kapatid ha. Kung ikaw'y namumuhay ng isang makalaman at makamundo pa rin, hindi ka namumuhay ng tuwid sa Diyos tapos nag-righteous judgment ka, yun po ay pwedeng ipanukat sa'yo. Diba? Titingnan din po yung buhay mo kung matuwid ba. Diba? Kapag ikaw'y nag-righteous judgment katulad po ni Apostol Pablo, since tuwid po ang pamumuhay niya, kahit po yun isukat sa kanya, hindi po siya madjudge as guilty. Diba? Sa pagbabalik ng Panginoon. Pero kapag siya ay namumuhay din katulad noon, para niya na ring hinusgahan ng sarili niya. Diba? So, yun po, yun mga kapatid. Tayo ay talagang lumakad ng tuwid sa Diyos. Para po yung ating kapwa ay maitama din po natin, hindi po tayo matatakot na magtama po sa ating kapwa para din po sa ikabubuti nila. Katulad ng mga ginawa po dito ni Apostol Pablo. Yun po ay katulad nga po ng mga naunang halimbawa para nga po sila ay makapagrepent at maligtas pa po ng Panginoong Hesus sa huli sila kapag sila ay nagbago. Sila ay nahipo ng Panginoon ng kanilang puso kung will ng Panginoon na sila pa ay magbalik loob sa Kanya. Diba? Ang Diyos po ang nakakaalam, mga kapatid. So, sabi po dito, kasi po, kahit anong gawin natin na encourage sa taong yan, kung hindi naman will ng Diyos, di ba, wala pong mangyayari. So, talagang ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ang Panginoon na po ang mismo gumawa ng paraan. No? Kung hindi man po sa atin, sa iba po yung gamiting tool or kung anong will ng Panginoon. Ako po nagiging cautious din po ako dyan kasi minsan baka kasi napapakialaman na natin yung will ng Panginoon sa pagdidisiplina ng ating kapwa. Diba? Meron siyang binibigyan ng mga unos sa buhay, mga kahirapan, mga ganyan, para nga po madisiplina at finally mag-surrender na sa Kanya. Pero dahil tayo, since lagi nating tinutulungan, sa atin umaasa, hindi na sa Diyos. Diba? So, importante ito mga kapatid, na palagi niyong manalangin sa Panginoon, maging sa pagtulong. Para po malalaman nyo, ipapahatid ng Panginoon, kukonvict kayo kung dapat bang tulungan ito or hindi kasi may ginagawa nga po ang Panginoon na disiplina sa taong iyon. Diba? Baka mapakialaman po natin yung pagdidisiplina, mas lalong mapahamak, mas lalong hindi pa maligtas sa huli yung taong yun. Diba? So, ultimately, lagi po kayong umasa
Sa Diyos. Sa Panginoong Hesus, Holy Spirit po, ang hayaan nyo na magbigay sa inyo ng discernment at ng conviction kung iyon ay gagawin nyo or hindi. Diba mga kapatid? Para hindi po natin mapahamak ang ating kapwa, bagkus sila po ay maligtas sa huli. So, sabi po dito, no, tayo po ay dumako na sa verse 7. Sabi po dito, masdan ninyo ang mga bagay na nasa harapan ng inyong mga mata. Kung ang sino man ay nagtitiwala na siya'y kay Kristo, paalalahanan niyang muli ang kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo, kami ay gayon din. Sapagkat bagaman ako ay nagmamalaki ng labis tungkol sa aming kapamahalaan na ibinigay ng Panginoon upang kayo ay patatagin at hindi upang kayo ay gibain. Ako ay hindi mapapahiya. So it may seem po as though na nagyayabang sila Apostol Pablo, tulad nga po nung tingin nung ilan, lalo na nga po nung mga naninira sa kanya. Pero hindi po iyon. Yun ay para sa ikabubuti ng buong iglesia, yung ginagawa po nila. Dahil kaakibat nga po ng paglakad natin sa righteousness and holiness of God, yung pamumuhay po natin ay ang pag-expose, pagsupil sa mali. Hindi po natin ito tolerate yung mali, mga kapatid. Dapat hindi po tayo duwag. Katulad nila Apostol Pablo. Boldness po sila na i-expose yung mali. I-rebuke, itama. Diba? Para hindi po mapahamak yung mga gumagawa. Kasi ikaw, sa sobrang ano natin, no, hindi na parang natotolerate na natin yung mali. Paano magbabago yung tao kung tinotolerate natin? So, dito po mga kapatid, no, yung mga nagmamalaki daw po ng labis sa aming kapamahalaan, bagaman ako ay nagmamalaki ng labis tungkol sa aming kapamahalaan na ibinigay ng Panginoon upang kayo ay patatagin. So, ibig sabihin po, yung ginagawa po nila Apostol Pablo ay para patatagin po yung iglesia. Hindi po sila lumalabas dun sa otoridad na ibinigay ng Panginoon. Hindi po nila tinataas yung kanilang sarili. Yun lamang ang pag-aakala ng iba. Diba, akala nga po sa atin, kunwari, pag tayo nagsasalita, akala sobrang yabang natin. Karamihan po dyan yung mga nagsasabi pinapersecute, diba, persecution po ang tawag doon. Karamihan kasi dyan, hindi sila lumalakad ng tuwid. Kaya nasasaktan sila dun sa mga sinasabi natin at dun sa boldness natin, akala nila galit tayo. Pero hindi. Ito'y pagmamahal. Paano nga naman po makikinig yung kapwa mo? Kung puro na lang matatamis yung sinasabi mo, puro ka na lang malumanay. This is wicked, evil, and crooked generation nga po. Paano makikinig yan sa'yo kung walang talim? Diba? Ibigay mo ng may conviction at boldness ang salita ng kabatasan. May kabatasan po dapat. So, ang sabi po dito, no, hindi para kayo ay gibain. Hindi para kayo ay mapahiya. Hindi po. Para sa ikabubuti, para sa ikatatama ng pamumuhay ng bawat isa. Kaya nga po ito, para nga po yun yung maitama, para nga po ay, diba, tayo po sa pagbabalik ng Panginoon ay maipresenta nga po sa Kanya as holy, blameless, and righteous. Diba? Ginagabayan po natin ang bawat isa na yung mga naliligaw, nare-rebuke po natin at naaakay natin pabalik na lumakad muli ng tuwid. Kasi baka mamaya yung isa, diba, bumabalik na po sa dating pamumuhay niya, hindi natin nasabihan hanggang sa wala na po, bumalik na talaga, apostasy na po, di ba? So hanggat maaga ay sabihan po natin, di ba? Ipag-pray mo muna natin kay Lord. Lord, ano po bang dapat gawin? Ano pong dapat kong sabihin sa aking kapatid na nakikita ko po na siya po ay talagang gumagawa na naman po ng mga makamundong gawain kung saan niyo po siya tinanggal. So, bibigyan kayo ng kasagutan ng Panginoon, ganto ganyan. Kasi, palagi nyo pong kausapin ng Panginoon sa lahat ng gagawin nyo. Magbibigay po yan ng sagot sa kahit anong paraan na maiintindihan nyo. Pwede nyo pong sabihin sa Panginoon, Lord, iparating nyo sa akin sa paraang maiintindihan ko. Diba? Kung sa word niya, kunwari, nag-devotion kayo, biglang yun yung kasagutan. Diba? So, kailangan lagi po tayong nananalangin. Kinakausap ang Panginoon. Yan ay komunikasyon natin para ma-establish, mapatatag, mapalago yung ating relasyon, intimate relationship natin sa Kanya. So, sabi po dito, no, verse 9,
upang huwag akong parang nananakot sa inyo sa pamamagitan ng aking mga sulat, sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi, subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina, at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. So dito nga po mga kapatid, no? Sa pagpatuloy lang po natin sa 11, tas explain po natin, hayaang isipin ng gayong tao na kung ano ang aming sinasabi sa pamamagitan ng mga sulat kapag kami ay wala, ay gayon din ang aming ginagawa kapag kami ay nakaharap. So, yung mga tao po na nag-iisip raw ng ganito kay Apostol Pablo, na sila daw po ay mahina sa personal, pero matapang lang sa sulat, pero wala naman daw kabuluhan yung mga pananalitang mga sinasabi nila, yun po ay mga nagagamit ni Satan. Yung utak po nila ino-operate talaga ng kaaway. Kaya nga po, yan ang goal sa Kingdom of Darkness ay para i-destroy yung mga servants of God, yung kanilang imahe, yung kanilang reputasyon, yung kanilang mga pagtuturo at pangangara, yung kanilang mga gawain para sa Panginoon. Yun ang pilit na talagang sinisira ng kaaway. Kaya nga po nasasabi ito, yung mga naninira kay Apostol Pablo, nasasabi nila itong mga ganitong bagay. Pero hindi po yun totoo. Diba? Sabi po dito, no, verse 12, hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanilang sarili. Subalit silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa, sila ay hindi nakakaunawa. So dito po mga kapatid, no, hindi po yan bunga ng banal na espiritu. Hindi po wangis po ng Diyos yung pagiging mataas. Diba mga kapatid, kailan po naging bunga yan ng banal na espiritu? Kaya nga po nasabi talaga ni Apostol Pablo na yung mga apostol na yun na nagpapanggap na apostol ng ating Panginoong Hesus ay mga huwad, mapagpanggap, kasi wala silang totoong bunga ng banal na espiritu. Bagkus, ito yung bunga nila, bunga ni Satan. Mapagmataas sa kanilang sarili, self-righteous. Diba? Sabi nga po ni Apostol Pablo, dito lamang siya sa hangganan ng panukat na itinakda ng Diyos at hindi siya nagmamalaki sa kanyang sarili o sa kahit ano paman. Naaayon lamang sa kanyang sa salita ng Diyos at dun sa otoridad na binigay sa kanya. Verse 14, sabi po dito, sapagkat hindi kami lumampas sa aming hangganan nang kami dumating sa inyo. Kami ang unang dumating sa inyo, dala ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi kami nagmamalaki ng lampas sa sukat, sa makatuwid ay sa pinagpaguran ng iba. Subalit ang aming pag-asa ay habang ang inyong pananampalataya ay lumalago, ang aming saklaw sa inyo ay lumawak nawa. So sa makatuwid mga kapatid, hindi po tinataas nila Apostol Pablo yung kanilang mga sarili. Bagkus, doon lamang sa salita, otoridad lamang ng ating Panginoong Jesucristo na pinagkatiwala lamang sa kanila. At ganun din po sa atin. Hindi po tayo dito magbibigay ng sarili nating opinion. Bagkus dito lamang, hayaang ang salita ang mag-rebuke sa kanila at i-reveal yung kondisyon ng kanilang mga puso. Sila na ngayon yung, di ba, matusok yung mga puso nila kung anong kailangang itama sa kanila. Kasi yan nga pong salita ay double-edged sword. Rinireveal po talaga yung mga hidden na kondisyon at mga nilalaman ng mga puso nila. Kung sila ay talagang magkakaroon ng takot sa Diyos, para magbago, para kilalanin siya. Diba mga kapatid? Yun po yun, pero yung magiging matigas ka, kahit ikay na pahayagan ng salita, tapos ikaw ay matigas pa rin, ini-ignore mo, rene-reject mo ang Panginoon. Sabi nga, diba, pag rene-reject mo ang Panginoon, ire-reject ka rin niya. Yun po yun mga kapatid. So, ano po no, hindi po lagpas sa tinakda ng Diyos yung ginagawa nila Apostol Pablo. Kasi tandaan po natin, tayo lamang ay vessel. Wala po tayong ambag dito. Para po tayong container. At yung nilalaman po, yun ang importante. Iba yung galing sa Diyos na ihahatid natin. Tayo ay tagapaghatid lamang, mensahero lamang. Diba? Wala po tayong pwedeng ipagmataas o ipagmalaki dito. Kundi tanging ang Panginoong Hesus ang kanyang salita lamang. Diba? It doesn't matter, sabi nga po niya sa kanyang salita, it doesn't matter kung sinong nagtanim, kung ako nagtanim, yung iba nagdilig, it doesn't matter. What matter is the Lord Jesus Christ, siya ang nagbibigay ng kalaguan dun sa tao.
Kasi ulitin nga po natin, kung hindi yan will ng Panginoon na magising, wala po talaga mangyayari. So, ibig sabihin, kung sino man ang nagtanim dyan at nagdilig, ang importante ay bibigyan niya ng kalaguan ng Panginoon. Hihipuin ng puso para yung kanyang spiritual lumago, yung pananampalataya niya mag-grow na mag-grow. Sabi ni Apostol Pablo dito sa chapter verse 15, ang aming saklaw sa inyo ay lumawak nawa. Ibig sabihin kapag nga po yung lumalago yung pananampalataya, ibig sabihin po lumalawak na rin po yung gawain. So ibig sabihin tayo po yung ginagawa natin ito sa lahat po ng platforms, no? Dito, maging dito sa GC Call, itong pagbabahagi ng salita ng Diyos, we are as vessels, ang Holy Spirit ang siyang nagtuturo. Kapag ang mga kapatid natin, kayo po na nakikinig, ay lumalago sa pananampalataya, ibig sabihin, nagbubunga na po. Nabibigyan ng kalaguan ng Panginoon ng inyong pananampalataya. So, hindi po napapagsawalang bahala yung ginagawa po natin. Yung pagpapagal po namin. Diba, nung mga naghahatid ng salita ng Diyos. Dahil, yun nga po, no, ulitin ko lamang po, yun po ay hindi sa amin, kundi sa Panginoong Hesus lamang, siya lamang mapapapurihan. Diba, tayo ay lamang, clay jars, tayo ay vessel lamang, container lamang, tagapaghatid lamang. Diba, kailangan yung ating mga katawan para sa paglilingkod. Tayo po ay nagtatrabaho para po sa Diyos. Kasi yan nga po yung ginawa, di ba, kapag natanggap mo ang Panginoon at napunta ka na dito sa kanyang kawan, lumalakad ka ng tuwid sa kanya, magtatrabaho po tayo. Hindi tayo, wala pong tamad, wala pong duwag sa kaharian ng Diyos. Kailangan po tayo ay magtatrabaho sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na nasa atin. Yan po yung kumikilos sa loob natin na siyang lumalabas po sa atin at nakikita ng tao itong mga mabubuting bunga niya sa atin, di ba? So, sabi po dito, verse 16, upang aming maipangaral ang ebanghelyo sa mga lupain sa dako paroon ng lupain ninyo na hindi nagmamalaki sa mga gawang natapos na sa nasakupan ng iba. Ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon. So, ano nga po, ulitin ko po, hindi natin ipinagmamalaki ang ating mga sarili o itong mga ginagawa natin. Bagkus, 'di ba, ang ipinagmamalaki po natin palagi ay ang Panginoon. Sa lahat po ng na nakikita sa ating pamumuhay, yung kanyang kadakilaan, yung bunga ng banal na espiritu, yan po ay para mag-glorify ang ating Diyos. 'Di ba? Pabalik palagi sa kanya. Yung mga kunwari nababahagian nyo ng salita ng Diyos, tumatatag na rin sila, spiritual, yun ay ibabalik ang papuri sa Diyos. Sila ay talagang magpupuri sa Diyos. Diba? Nagamit po tayo. Nagamit po ang mga vessels niya para maihatid yun. Diba? Yung mga mataniman sila, madiligan yung mga naitanim sa kanila, at ngayon lumalago na. Nabigyan na ng kalaguan ng Diyos. Diba? Wala pong priceless. Priceless po talaga pag spiritual na bagay, yung naitatanim po sa atin. Na unlike kapag physical. Pag physical kasi, no, natatapos. Parang walang satisfaction, walang naidudulot na maganda sa atin. Bagkus, pag spiritual po, pang matagalan na, pang eternal na po. So, sabi nga po dito sa previous chapter po natin, sa 2 Corinthians chapter 9, chapter 9, verse 10, basahin po natin. Siyang nagbibigay ng binhi, diba, ang ating Panginoong Diyos, sa manghahasik at ng tinapay, bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. So, ibig sabihin po, siya pa rin. Siya yung nagbigay ng binhi para ihasik natin. Siya yung nagbibigay ng ating kinakain pisikal at espiritual. Siya yung nagbibigay ng mga nagpaparami ng bunga, nagpapalago para magbunga ang banal na espiritu sa atin. Yung pagiging matuwid, magkaroon na ng ebidensya yung ating pananampalataya. Siya pa rin. Kailangan lang po talaga, tayo, vessel po, kailangan talaga isurrender, isubmit natin ang ating buhay, ang ating mga sarili, ang ating mga katawan, ang buong tayo, isip, puso, kaluluwa. Lahat, isurrender natin sa Diyos. Para siya ang kumilos ng kumilos sa atin. Para maganda po yung, maganda yung ating pamumuhay, naka-abide po sa Kanya. Kasi pangako niya, hindi po tayo talagang mapapahiya sa huli. Kapag po pinanghawakan natin yung pangako niya. Kasi po, for God cannot lie, tutuparin niya po yan. Kailangan niya lang ngayon,
ay ipamuhay mo, endure until the end, at ipamuhay mo yung iyong pananampalataya hanggang sa huli, na lumalakad ng tuwid at banal sa Kanya. At ano nga po, no, pagka wala nga po tayo sa presensya ng Diyos, hindi tayo naka-abide sa Kanya, apart from God, we can do nothing. Wala po tayong kayang gawin pagka wala tayo sa Panginoon. Diba? Doon yan nga po sa John chapter 15, pag di tayo naka-attach dun sa puno o sa vine, tayo yung branches o sanga, wala po, patay. Wala po yung mga ginagawa natin kung hindi po tayo naka-abide sa Panginoon. Kasi nga po, yung mga sarili nating gawa nang wala tayong pananampalataya o wala tayong intimate relationship sa Kanya, ay patay. Diba? Dapat po ang gawa is through the Holy Spirit. Yan po yan. Kasi yung sa atin, yung sariling gawa natin, basura yan. Pero yung gawa ng banal na Espiritu sa buhay natin, yan po ay banal. Yan po ay ino-honor ng Diyos. Kasi true, di ba? All things are created by Him, for Him, and through Him. Lahat po sa Kanya. Di ba? Nakakatuwa. Kailangan lang talagang mag-submit ka, kapatid. Full surrender, denying yourself, take up your cross daily, and following Him. Yan po yan, mga kapatid. There's no other way but only to the Lord Jesus Christ. At sa last verse nga po, no? Last verse na po tayo. Sapagkat, verse 18, hindi ang pumupuri sa kanyang sarili ang tinatanggap, kundi siya na pinupuri ng Panginoon. Ito po, no? Humility po talaga ito. Pagpapakumbaba ang pinapabatid sa atin dito ng Diyos. At hindi ang pagtataas sa ating mga sarili, bagkus ang pagtataas palagi ng kanyang pangalan. Pangalan ng Panginoong Hesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat ay i-commit natin for the glory of the Lord. Lahat ng pasasalamat, pagpupuri, lahat itaas natin sa Kanya. It doesn't matter kung tayo ay nalulungkot ngayon, kung tayo ay naghihirap. It's not about us. It's always about the Lord. Kasi po, hindi mababago yung katotohanan. Kahit ikay nahihirapan ngayon, hindi mababago ang katotohanan na He is our source. He is our Abba. Diba? Kailangan lang po natin ay manampalataya. Full surrendered lang po sa Panginoon. Kasi ibibigay naman po niya, kasi given naman po ang blessing dito sa kanyang kingdom. Kailangan lang po yung pananampalataya, yung buong tiwala at surrender natin sa Panginoon at intimate relationship natin sa Kanya. Nang sa gayon, 'di ba? Meron tayong meron tayong naka-abide tayo sa Kanya. Hindi tayo nakahiwalay. 'Di ba? Sa puno. At napupuspos tayo ng lahat. Kumbaga sa puno, pag nakadikit yung sanga, 'di ba? Lahat ng mga nutrients dun sa ugat napupunta dun sa sanga. Pero kapag wala yung sanga, naputol, matutuyo, mamamatay. So yun lamang po, mga kapatid. Baka maidadagdag po kayo. Pa-open mic na lang po.